magandang umaga po sa inyo lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng ating Diyos. Ang sabi po sa ating pag-aaralan, pinamagatan po itong limutin na ang nakaraan. So bilang po mga anak ng Diyos, bilang mga tao, hindi lamang tayo, kundi sa lahat ng tao, tinuturuan po tayo ng Panginoon at sinuutosan na limutin na daw po natin ang ating mga nakaraan. Yung mga nakaraan na hindi magagandang pangyayari. Sapagkat marami pong tao na alipin pa din po ng kanyang nakalipas. Marami pong tao yung dumanas po ng hindi maganda sa kanyang nakaraan. Di po ba? Marami. Lalo sa minsan sa mga kabataan, dumadanas po sila ng hindi magandang karanasan, pero sa panahon ngayon, ang sabi po ng Diyos ay limutin daw po natin ang ating mga nakaraan. Ito lalo na po ito yung mga bagay na nangyari sa atin na hindi maganda. Sabi po sa aklat ng Isayas 43, talatang 18. Ang sabi ganito, ito ang sabi niya, ilibing mo sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. So may mga tao po na dumanas po talaga ng hindi maganda noong mga nakalipas. Siguro may ilan sa atin, o kahit sino naman sa atin, di ba? Minsan, may mga nakalipas po na hindi maganda. May mga karanasan minsan na alam natin hindi naman karapat-dapat na mangyari sa atin. May mga kabiguan tayong nakalipas. May mga pagkakamali tayong mga nakalipas. May mga nagawa tayong hindi tama nung nakalipas. Pero ang paalala po ng Diyos, ang sabi, ilibing mo na daw po yan sa limot. Bakit? Kasi kapag hindi mo po yan inilibing sa limot o kapag hindi mo po yan inalis sa iyong isipan at namumuhay ka po ayon sa nakaraan, hindi ka po magtatagumpay. At hindi ka po pagpapalain ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos, ilibing na po sa limot yung mga hindi natin nagawang magagandang bagay o yung mga nagawa nating mga hindi magagandang bagay nung nakaraan. Sabi po dito ay limutin na natin. Ilibing nga daw po pag sinabing ilibing, ilibing. Opo, hindi po totoo yung multo. Pag inilibing na po ang isang tao, hindi na po yung nagpumulto. Opo, kaya pag nilibing na po yung nakalipas natin, yung mga nakaraan natin, kailangan hindi na po yung nagpumulto. Ay, wala, hindi. Ganito na talaga ang buhay ko. Kasi, simulat sa pool noon pa naman, bata pa ako. Ito na ang pamilya namin. Nanganak akong mahirap. Tatanda akong mahirap. Ay, kung ano sinasabi mo, yun ka. Ito ba? So, kung ano daw po yung ating mga nakalipas na hindi maganda, ay ilibing daw po natin ito sa limot. Kaya kung noon ay nabigo tayo, bumagsak tayo, kailangan limutin na po natin iyon at tayo ay muling bumangon. Bumangon po tayo at ating harapin ang kasalukuyan. Huwag na po nating lilingunin ang nakaraan. Kung nadapa ka noon, bumangon ka ngayon. Kung ikaw ay hindi nagtagumpay noon, magsikap ka at ngayon magtatagumpay ka sa biyaya ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos, ilibing na po natin yung ating mga nakalipas. Ay masaklap, kalimitan sa tao, ay magpantay na lamang ang paa ko. Di ko yan malilimutan. Kapag nagalit sa kapwa, tatandaan mo, kahit magpantay ang paa ko, hindi kita mapapatawad. Kaya malulupit pala yung apelyidong magpantay. Talagang hindi makakalimot. So kapag tayo daw po ay hindi umalis sa ating mga masasamang nakaraan, sa ating mga nakaraan na hindi maganda, kung hindi daw po tayo aalis sa ating mga kabiguan, hindi po tayo magkakaroon ng tagumpay sapagkat hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos. Limutin po natin ang ating nakaraan. At huwag nang alalahanin pa. Tandaan niyo po huwag nang alalahanin pa. Malimit sa tao ngayon, mahilig mag-alala ng nakaraan. Yun! Samantalang ikaw ay sumasakit ang balakang, sino humilot? Sino humilot? Nung wala kang may saing may lugaw, sino nagbigay ng kalating bitsing bigas? Sino?
Nung wala kang pamasahe, sino nagparam sa'yo? Sino nagdala sa'yo sa doktor? Huwag daw pong alalahanin pa. Huwag manunumba. Alam mo kung sino? Maraming tao mahilig pong manumba. Uy, itong hindi dahil sa akin, wala yan. Tandaan po natin, kapag sinumbatan mo ang iyong kapwa, bayad na po siya sa utang na sa'yo. Sabi sa Biblia, kapag ikaw ay may utang na loob at sinumbatan mo yung may utang na loob sa iyo, halimbawa may utang na loob ikaw sa kanya, tapos ay sinumbatan ka niya, binaoy, hindi naman dahil sa iyo, hindi ka naman makakapunta sa abroad, ako baga nagpahiram ng pera mo pampakuha ng passport. Ano po? Ay yung mayaman na, yung tinulungan niya, nakapag-abroad na eh. Oh, napag-iwanan na siya. Samantalang nung nag-a-apply pa lang yan, lagi sa akin ang hirap. Kung hindi ko pinahiram yan, wala yan. Isang kahit isang tukayan. Kala mo ngayon kung sinong doon niya na. Kapag sinumbatan mo daw po ang isang tao na may utang na loob sa iyo, bayad ka na. Huwag ka na umasa pa kung may sisingilin ka pa. Baka tatandaan niyo po yan. Halimbawa ako, may utang na loob siya sa akin, ako sa kanya. Sinumbatan niya ako, tingin niyo, babayaran ko pa siya? Bahala ka sa buhay mo. Totoo naman yan eh. Di po ba? Pero kapag ikaw ay may utang na loob sa isang tao, huwag mo susumbatan. Para dumating ang panahon, oras na singilan, babayaran ka po niyan. Siguraduhin ko po sa inyo. Kaya walang sumbatan, sapagkat kapag sinumbatan mo, bayad na siya. At kailangan, wag na daw po nating alalahanin pa yung mga nakalipas natin. Kailangan po, harapin natin yung kasalukuyan. Sapagkat ang Diyos, hindi po tumitingin sa nakalipas. Opo. Ay, hindi na ako magsisimba. Bakit? Ganito naman kami noon. Ay, tatay ko, lulot-lulot ko, kaapukuhan ko eh. Ito na ang kinagis ng relihiyon eh. Dito na kami mamamatay. Dito kami nagising, dito kami mamamatay. Kaya nung magising siya, nasusunog yung bahay niya, huwag na siya mamamatay. Huwag na siya lumabas. Diba? Huwag na siya lumabas. Magpalitsyon na lang siya. Oh, litsyon ang inabot niya. Bilang mga anak ng Diyos, wag na wag po tayong papaalipin sa ating mga mali at hindi magandang nakaraan. Magtagumpay po tayo at kapag hinarap po natin ang ating kasalukuyan, kinalimutan po natin ang ating mga nakalipas na hindi magandang bagay, tayo po ay tutulungan ng Diyos upang magtagumpay. Dahil kapag sumusunod ka po sa Panginoon, bibigyan ka talaga ng Diyos ng tagumpay. Kasi napakapangit po sa isang tao, pangit po sa isang pamumuhay, na ikaw ay namumuhay sa nakaraan. Bakit? Kapag ikaw po ay namumuhay sa nakaraan, alipin ka po niyan. Halimbawa, galit na galit ka noon sa isang tao. Galit na galit ka. Hanggang sa ngayon, galit ka. Para ka po nakakulong sa ula. Umiikot ang mundo mo, umiikot ang buhay mo hanggang sa tumanda at tumanda ka. Yan, nung naging ulyanin ka na, nalimutan mo na. Ulyanin ka na eh. Alam nga, ulyanin ka pa, naalala mo pa, ang dupit talaga. Ano po? Yun ang pinakamatinding galit. Nung ulyanin ka na, naalala mo pa yung galit. Oo. Oo. Umiikot at umiikot ang mundo mo sa galit. Wala ka pong magagawang maganda. Wala ka pong magiging successful. Wala ka pong matatapos na maganda sa iyong sarili. Kasi, pag ikaw ay puno ng galit, hindi ka talaga makapagtrabaho ng maayos. Hindi ka makapag-isip ng ayos. Punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit. Ano? Imbis na pagising mo sa umaga, opo, matapos manalangin, mag-aalmusal, magtatrabaho. Ay kung puno ka ng galit, pagising sa umaga, susulyapan mo agad yung kapitbahay mo eh. No? Magang-maga, bukas ang TV. Magang-maga, tumutugtog. Magang-maga, nagpapamoy ng inihaw na pork-chop. Ay, lahat na lang nakita. Binantayan na. Pagdating ng tanghali, yan na naman, kanina na naman. Kaya tumataba, nakita mo atakin sa puso yan. Ay mamukat-mukat mo siya lang na inaatake. Inaatake sa galit. Sa tuloy nadali. Hanggang hapon, yan na naman. Maghapon-hapon na lang, pwede. Ano? Nakikita maghapon.
Samantalang yung kanyang kinaiinggitan ay wala pala dun sa bahay at nagtatrabaho. Lumilipas ang panahon, gumaganda ang buhay siya, maghapon, walang kinikita. Puno ng sama ng loob. Kaya nung magkaedad, nagkakasakit na dahil puno-puno ng sama ng loob. Kaya masaklap, walang mapagamot. At tumanda na lamang ng walang naabot sa buhay. Kasi alipin ng galit, alipin ng inggit. Kaya kung gusto po ninyo magtagumpay sa ating buhay, huwag po kayong papaalipin sa inggit. At huwag po kayong may inggit. Kaya ano ngayon kung yumaman sila? Ano ngayon kung bumibili sila ng anumang bagay? Wala ka nang pakialam doon, kaya nila yun ay. Ang gawin mo, magsikap ka din. Upang sa gayon, makabili ka ng gusto mo. Upang sa gayon, makapag-ihaw ka din ng pork chop sa umaga, ihaw sa tanghali, ihaw sa gabi. Ano po? Oo. Tapos pag nag-ihaw yung kapitbahay ng tuyo, nagtatawa na. Yan. Tuyo na lang ang inuulam. Pag karne, nagagalit. Ibig sabihin, ang karne, hindi lamang taba ang nakaka-high blood, pati amoy. Kaya pag nag-ihaw ka at naamoy ng kapitbahay mo naiinggit, ay talaga pong yan ay high blood din. Lalo na po pag hindi mo binigyan. Ay, talagang. Kaya bibigyan nyo. Kaya kapag ikaw po ay inaalipin ng sama ng loob, ng galit, alisin mo po sa iyong sarili yan. Opo. Sapagkat hindi po yan maganda sa isang tao, hindi po natin kailangan yan sa ating buhay. Sapagkat ang inggit at galit, iyan po ay nagpapabagsak sa isang tao. Hayaan mo sila yung masenso. Hayaan mo kung anong gusto nilang gawin. Basta ang mahalaga, dumidiskarte ka lang sa iyo. Kasi malay mo, isang araw, kailanganin mo sila. Di ba? Ay tutulungan ka talaga ng mga yan. Wala naman silang makikita sa iyo eh. Paano kung minsan ay walang pansaing pupunta sa iyo? Samantala kung may pansaing, kayabang-yabang. Ano po? Pag malakas ang katawan, kala mo kung sino. Nung mahina, sa iyo pupunta, samantala kung ano sinasabi sa iyo. Di po ba? Yung ba ay nakaka-inggan nyo ba tulungan? Di ba hindi? So mabuti pang huwag ka lang umimik. Opo. Tignan mo na lang kung ba't kaya umaasinso itong aking kapitbahay? Ba't kaya umaasinso itong aking kumare? Tignan mo na lang. Malay mo, kaya mong gayahin. Di gayahin mo. Huwag lang sila nang hold up. Huwag mong gayahin. Pero kapag masipag, ano po, gayahin mo kung anong diskarte nila. Upang sa gayon, ay baka kayanin mo, umasiso ka din. Kung hindi man, gumawa ka po ng sarili mong diskarte na nakikita mo, pakikinabangan mo. Kahit kakaunti lamang ang kita. Basta ang mahalaga ay malinis at kumikita ka sa bawat araw upang sa gayon, hindi ka po umasa kung kani-kanino. Ang mahalaga, wag ka pong papaalipin sa iyong mga masasamang nakaraan. Opo. Dahil kapag hindi mo po yan nilimot, sisiguro dito mga kapatid, palubog na lamang ang araw. Yan po'y sisikat sa kabilang mundo na. Opo. Ang saklap niyan, pag-gising mo, ay wala ka pala sa kabilang mundo. Opo. Yan, napag-iiwanan ka na. Ang akala mo ikaw ay langit, kung pala ay lupa. Bakit? Punong-puno ng galit eh. Bawal pa naman sa langit yung punong-puno ng galit. Bawal sa langit yung punong-puno ng inggit. Hindi tatanggapin ni San Pedro. Opo. Kasi wala po namang San Pedro talaga eh. Opo. Wala talaga pong San Pedro. Opo. Pag puno ka ng galit, puno ka ng sama ng loob, hindi ka po makapapasok sa karya ng langit. Pero sisiguraduhin ko siya kapatid, kahit hindi po tayo mayaman, kapag hindi po tayo alipin ng maling nakaraan, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Kaya po, wag po kayong maiinggit kahit na kanino. Siguro, yan po yan. Isa po sa isang ugali ko talaga. Hindi na po ako marunong basta-basta mainggit. Hindi po talaga. Ako'y napakaraming kaibigan, pero di po ako naiinggit. Bakit? Kasi alam ko, ang tao may kanya-kanyang disenyo. Kaya iba't ibang hilat siya ng mukha natin. Huwag mo po kumpara mukha mo sa mukha ng iba dahil may mga original po tayong pagmumukha. May lamang,
may hindi. May patas, may hindi. Ang mahalaga, tayo po ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Oh, ba't kaya si ganyan? Ganyan. Ba't kaya ako? Ganito lang. Si ganyan, parang lagi may pera. Ako, lagi wala. Oh. Aba. Eh siguro ikaw mahilig ka naman mag-cellphone, mag-online ka. Oh. Hindi yung online na nga lang, puro chismis pa. Babad sa cellphone, puro chismis lang naman ang binabanatan. Mag-aaral ka kaya ng online selling. Para sa gayon ay kumita ka. Kahit kumita ka ng 100 maghapon, ay malaking bagay na. Ano po? Ako sa totoo lang, kumikita po ako sa online. Oh, yung hindi selling. Kanya-kanya diskarte. Kumikita po talaga. Oh. Eh kaysa kung ano-ano panoorin mo, tapos magko-comment ka, kala mo kung sino kang marunong, ay wala namang alam, basta comment ng comment. Eh di pa, mag-online selling ka lang sa TikTok. Oh. Magtinda ka ng kumit mo. Yan, baka may umorder sa'yo. Walang magagalit. Ano po? Kaysa basa ka ng basa, panood ka ng panood na kung ano, comment ka ng comment, wala ka namang alam sa kwento. Pinadadamay ka pa. So bilang mga anak ng Diyos, mga magulang at mga kapatid, kailangan daw po, ang sabi ng Diyos, ilibing natin sa limot yung ating mga masasamang nakalipas. Limutin ang nakaraan, harapin ang kasalukuyan, sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin kung natumba ka noon. Ang Diyos ay tumitingin sa panahon mo ngayon. Kaya ang mahalaga, nagsimula tayo at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon.